Excellent number 1! Sa mundo bilang isang siklista ay dito natin sila makikita ang kanya-kanyang lakas, galing, disiplina at sipag. Maraming pagsubok ang kanilang hamon para matupad ang kanilang mga pangarap sa bawat laro, sa bawat karira na kanilang pinupuntahan. Hindi lahat panalo, minsan ay talo, pero ang mahalaga, hindi ka dapat susuko. Sa taon ng 2025, dito nga si Joseph Habanyar o mas kilala bilang si Bura ay pinakita nga niya na kaya pala niyang isang magiging break artist rito sa National Championship sa may ginanap sa may Tagaytay. At pinakita nga niya dito na kaya niyang magkampiyon at solo breakaway nga siya at maraming nagulat sa kanyang panalo. Sa pag-iinsayo, andyan ang mga kaibigan mo, mga kapitbahay mo na nakasuporta sa iyo, mga nakakilala sa iyo. At sa pag-iinsayo ay hindi dapat maiwasan yung mga aberya at kasama rin si Sir Alex na handang tumulong at sumuporta sa Team Excellent Noodles Pro Team. Sa kanilang ahon, dito natin makikita yung kanya-kanya nilang mga lakas, galing, at kung paano sila umahon. Sa Tour of Luzon, pinakita nga ni Habanyar yung kanyang kakaibang lakas na naman at galing sa pagiging isang break artist at sunod-sunod nga yung kanyang panalo. Maraming humanga sa kanya kung dati ay bakal na bike ang kanyang bitbit, ngayon ay carbon. Nagsimula si Joseph Bura sa taon ng 2021. Doon siya nag-focus, kumbaga nag-resign siya sa kanyang trabaho at sa Tour of Luzon nga sa Stage 5, doon niya pinatunayan na kaya pala niyang manalo at bitbit niya ang Riri o talagang chapter 2 na may panalo siya at sa kanilang Stage 7 naman. Pinakita na naman ni Habanyar na dito nga ay kaya pala niya talagang mag-maintain at kung saan ay napakahirap nga yung kanyang ginawa dahil yung 60 km per hour, dito na nga natin siya nasasaksihan yung kanyang speed na napakahirap yung kanyang ginawa rin pero talagang nagtagumpay siya rito sa kanilang Stage 7 sa Tour of Luzon 2025 na kung saan siya nga ang itinanghal na best riders, best ITT o best time rito sa kanilang Stage 7 sa Tour of Luzon 2025. Sunod-sunod nga ang panalo ni Joseph Habanyar o mas kilalang bilang si Bura at andyan yung mga kasama, mga ka-teammate na handang tumulong dahil dito nga ay napapansin ng karamihan na si Habanyar ay bigla itong lumakas. Kaya meron nga silang random doping. Si Habanyar ay tubong pagsanhan, Lambak, Laguna. Nagsimula ito noong 2021. Kumbaga doon siya nag-focus. Kumbaga hindi niya inisip na mapunta siya sa pag-iisang siklista dahil nagtrabaho siya. Pero dahil nga sa kanyang pangarap, dahil sa mga kaibigan, kasama ang Panginoon, dasal at nalalapit yung kanyang sarili sa Panginoon. Kaya bit-bit niya ang mga pangarap at natupad rin naman. Kasama ang mga magulang at mga kapatid, kaibigan, dala rin ni Pascual yung kanyang pagiging isang climber. Maraming humanga lalo na kay Joshua Pascual. Lumaro ito noong 2022 Ronda Pilipinas na kung saan bigo siyang masungkit yung panalo dahil nadulas nga siya na may laro nila sa may Santiago to Baguio. Pero madalas natin nakikita rin si Joshua Pascual sa kanyang kakaibang galing rin sa pag-ahon at madalas rin itong pagtutulungan ng mga kalaban dahil sa kanyang pinakitang galing pagdating na sa ahon. Ang Team Excellent Noodles naman sa Tour of Luzon ay siya yung pinakamaraming panalo dahil nag-face time si Joseph Habanyar at saka nag-solo breakaway at saka sa Stage 8 naman si Joshua Pascual, ang Team Excellent Noodles. Doon rin naman siya talagang nagwagi at sa kanilang pag-iinsayo dahil kapag malalapit na ang mga laro ay puspusan din sila sa kanilang pag-iinsayo. Sa pagiging climber ay hindi madali ito, lalong-lalo na dahil isa kang talagang eagle of the mountain, kaya doon mo talaga ibubuhos yung pag-iinsayo mo sa ahon ay dahil hindi lahat ay kayang gawin. Dito sa may Canyon Road, ito yung pinaka-inaabangan, pinakahihintay ng lahat na kung saan ang Eagle of the Mountain ay siya yung
tumatak sa mga tao kung sino nga ba ang mananalo rito sa kanilang huling laban. Dahil marami nga ang talagang humanga sa mga climber, andya kasama pa ang mga foreign international at mga local teams na handa talaga makikipagbakbakan. Pero si Joshua Pascual, nasabi niya sa kanyang sarili na bago umahon o bago dumating sa may ulo ng layon, doon siya babanat. Kaya dito sa kanilang ensayo ay makikita natin kay Pascual na hindi siya bumabanat kundi panay-panay lang din yung kanyang ginagawa. Sa Tour of Luzon, ito yung mga inaabangan dahil sa Eagle of the Mountain, ayun ang mga nakatatak talaga sa buong mundo, sa buong Pilipinas o outside man nga Pilipinas, na kung sino nga ba ang King of the Mountain. Kaya ito ay sa kanilang ensayo, dito ay pinakita ni Pascual yung kakanyang kakaibang lakas din, kakaibang galing sa pag-ahon, at tinupad rin niya yung kanyang sinabi dito sa ensayo na kung saan dito nga siya babanat sa may bago dumating ng ulo ng layon. Kaya sa kanilang huling laban sa Stage A sa Tour of Luzon, at dito nga siya ay naging solo breakaway siyang umahon, kaya nagtagumpay rin siya dito, at maraming mga local team dyan, pati mga international teams na talagang nahirapan, pati rito ang second overall sa Tour of Luzon na si Mervin Corpus ay nahirapan din siyang umahon, pero si Pascual ay tuloy-tuloy na, pati mga international Malaysia Pro Cycling dito ay nahirapan din sa kanilang ahon. Kaya kasama si Sir Alex na handang sumuporta sa Excellent Noodles Pro Team at mga anak din ni Sir na handang tumulong sa bawat tawid ni Pascual sa finish line. Andyan mga kaibigan, at sa bawat ensayo nila na ibinubuhos ay hindi lahat rin sa kanilang pag-iinsayo ay kondisyon, pero ang mahalaga ay hindi ka dapat susuko. Sa taon ng 2025 sa Tour of Luzon, ang Team Excellent Noodles ang siya yung maraming teams na maraming pinanalo rito dahil sila yung kumuha sa King of the Mountain, sa Eagle of the Mountain, nasungkit ni Joshua Pascual na kung saan siya yung nakatatak talaga sa buong mundo. At sa pag-iinsayo naman, andyan yung kulitan, asaran, dahil syempre andyan yung mga masayang moment. Pero kapag tulo-insayo naman sila, ay nandyan yung nilang focus sa goal naman nila ang manalo. Ang mahalaga, hindi ka dapat susuko dahil hindi lahat ng bagay kondisyon ka. Kaya dito sa taon ng 2025 sa Tour of Luzon, dito nga itinanghal si Joshua Pascual ng Team Excellent Noodles ng King of the Mountain. Kaya maraming pagsubok, pero ang mahalaga, hindi ka dapat susuko sa anumang hamon sa ating buhay. Kaya congratulations kay Joshua Pascual, at lalo na kay Joseph Habinyar, ang silent killer, ang break artist sa Team Excellent Noodles.